Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, si Alden ang nanalo sa puso ni Ma'am Catherine. Tapos flop daw yung bagong movie or yung out of order ni Sir Alden mga kasambreros. Tapos itong Instagram story ni Mama Salvador na parang kay Ma'am Catherine itong iba mga kasambreros, no? So yan at iba pang mga items natin mga kasambreros, no? So unahin natin ito. Ang cute ng ginawa ng isang dito, ng isang fan. Pass sa politician, doon tayo sa pilot at saka sa CEO. Dadagdag ko na rin mga kasamaras na doon tayo sa pilot, doon tayo sa CEO, sa producer, sa director, sa actor, sa bilyonaryo, and so on mga kasembreros. So pass sa politician. Sabi ng isang Kathleen admin dito ay kasi 'di ba parang pangit sa image ng isang parang ngayon talagang nababahira na ng dungis talaga pag sinabing politician ka at saka artista ka na tinitingala sa industriya ng showbiz, tapos makikipagrelasyon ka sa isang congressman or sa isang mayor, ay talagang parang ang pangit na ng image ng talaga mga kasambreros ng mga politiko. And minsan nakakahiya kasi yung ibang mga OFWs, may nakikita akong mga Pilipina at saka mga Pilipino na dinidiscriminate, no? Sabi niya, this is the way to flood control. So parang naging sikat na talaga ng corruption sa ibang bansa mga kasembers. And kahit sa mga concerts, no, ang sigaw ng mga tao, ikulong na yan mga kurakot. So parang kahit sa mga NCAA, sa mga palaro, so ganun yung sinisigaw. So talaga nakakahiya mga kasembers, no? So kung kaya pa sa politician, si Alden lang talaga ang bagay, kaya phenomenal box office cinema queen. Wala nang iba mga kasembreros, no? Kasi siya lang talaga at siya lang talaga mga kasembreros. Si Sir Alden lang ang nagwagi, no? Siya ang panalo mga kasembreros sa puso ni phenomenal box office cinema queen. And then ito, so bago yung flop daw yung movie ni Sir Alden mga kasembreros, ay ito muna, no? Nag-post si Sir Alden sa kanyang Instagram story yung kanyang award naman ito sa Alta Media Icon Awards na 2025 mga kasembreros bilang Best Actor for Film na Hello Love Again mga kasembreros, no? Pinost ni Sir Alden mga kasembreros sa kanyang Instagram account. And then ito, pag-uusapan natin ito, wala ako nung mismong screenshot kasi parang pangit yung pinost ng isang basher na flop daw yung movie ni Sir Alden mga kasembreros, and mga below the belt pa ang sinabi niya mga kasembreros, no? Unang-una sa lahat, hindi yan flop mga kasembreros kasi nga ay hindi naman siya kagaya ng mga alam mo yung sa sinehan pinapalabas tapos bibili ng ticket and so on. So tapos ang agreement lang dito or yung kontrata nila ay sa Netflix, no? Yun lang mga kasembreros. Unlike sa mga pelikula na talagang kailangan mo na, yung pelikula ba na papalabas sa mga sinihan, tapos kailangan mabenta ang tickets kasi pag hindi mabenta baka malugi. So hindi ganoon mga kasembreros ang labanan dito. Kung kaya hindi siya flop, no? Sorry na lang sa mga bashers. Hindi siya flop kasi nga nag-trending for how many days ang out of order ni Sir Alden mga kasembreros. Kung kaya hindi mo sabing flop, no? Flop siguro kung dumaan lang at saka hindi natin napansin na may movie pala si Sir Alden na siya ang nag-produce at saka siya nag-direct, no? Siya rin yung actor mga kasembreros. So siguro lang talaga, bitter lang talaga ang mga bashers, yung basher na yun mga kasembreros na sinabi niyang flop ang movie ni Sir Alden, no? Mga walang nagawa sa nakakaiba sa ating society mga kasembreros ang mga tao. Sabi ni Sir Alden sa mga bashers, ano ba yung nagawa ninyo lately to make a difference, sabi niya ganun mga kasembreros, no? Sa kanya mga bashers na talaga namang ito parte na ng mundo ng showbiz mga kasembreros sa mga bashers kasi kailangan din ng alat minsan yung pagkain, no? Kasi kung parating matamis ay nakaka-diabetes at saka nakakaumay din, so kailangan natin ng mga konting at saka mga mangilang-ilang mga bashers mga kasembreros. Importante tayo ay solid at saka ang Diyos ay sumasa kanya, no, kay Alden mga kasembreros. So, and then ito, next item natin. So, nag-Instagram story si Mama Salvador. And ang dami pala niyang followers, no, sa Instagram. Ngayon ko lang nalaman, 11 million or more than 10 million mga kasembreros, no. So, yung Instagram story ni Mama Salvador, si Ma'am Catherine, no, naging proud siya sa kanyang sister, no, sa kanyang best friend at saka ati-ati pa. Dito, parang partners in crime ang dalawang ito.
si Mama Salvador ay partners in crime sila ni tawag dito ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So sa mga sikreto, talagang silang dalawa ay nagtataguan. So ito ay parang kanyang parang way of appreciation, at saka proud na proud siya sa kanyang sisteraka, no? Na si Mama Salvador, na kung saan ay pinost niya dito yung Madame Tussauds ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, na video nga, mga kasembreros. So nakakatuwa kasi she really supports Ma'am Catherine. Si Mama Salvador hindi naman nakapagtataka kahit nga sa dun sa Canada, no, nang nag-shoot sila ng Hello Love Again. Nagkataon na nandun sila, ay nagkita rin sila, mga kasembreros, no, sa pinag-shootingan nila sa Calgary, Canada, mga kasembreros. So nakakatuwa lang ang pagkakaibigan ng dalawang ito. And ito, may isa pa siyang pinost si Mama Salvador sa kanyang Instagram story, yung parang nakatalikod sila, tapos naka-black and white. Tapos hindi ko alam kung gabi na ito, so malamang gabi na siya, mga kasembreros, tapos naka-black and white lang yung quality ng video. So palagay ko, tinitinan ko kung si Ma'am Catherine yung isa dito, mga kasembreros, tapos si Maha, tapos may isa pa silang kasama. Hindi ko lang alam kung sino ito, mga kasembreros. So palagay ko ay si Ma'am Catherine ang isa sa yung nasa dito, nasa pinakalikod, yung matangkad, mga kasembreros, no. Palagay ko si Mamaha ito, or pwede rin itong isa. Medyo nakakalito siyang tingnan yung picture na pinost ni Mamaha sa kanyang Instagram, kasi tatlo sila. Pwedeng si Ma'am Catherine nasa kaliwa, kasi mahaba ang buhok nito. Pwede rin yung sa pinakauna, natali lang siya ng kanyang dito, ng kanyang buhok, and then itong sa kanan na may bag din, mga kasembreros, no. Pero kayo nang bahala, medyo nakakalito ito, mga kasembreros, yung pinost ni Mama Salvador. Pero alam ko si Mama isa si Ma'am Catherine dito, no, sa kanyang pinost na ito, mga kasembreros, kasi nga ay body kumbaga pa super BFF ang dalawang ito, mga kasembreros, na parang dati pa talagang magkasama sila sa ASAP and so on. So kumbaga pa sa isang ordinaryong magkaibigan ay talagang BFF sila, mga kasembreros. And then ito, may isang fan, no, doon sa may Madame Tussauds na pag-set up nga nila, mga kasembreros. Yung yung parang marketing assistant ang trabaho ni Ma'am. Tapos ay hindi niya pinalagpas, no, yung pagpapa-picture, yung kwela-kwela, at saka parang nilaro lang ni Ma'am, mga kasembreros, yung kanyang parang siya yata yung isa sa mga taga-interview, no, ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, dun sa Madame Tussauds. So sobrang bait ni phenomenal box office cinema queen, no. Sabi nito sa kanyang caption, "As a marketing girly, nothing's more satisfying finally revealing something you've kept secret for so long." So yun nga, no. So dito nga lang talaga siya sa Pilipinas, no. Shoot, mga kasembreros, tapos pumunta lang dito yung management ng Madame Tussauds, mga kasembreros, sa Hong Kong. Baka sana yung gawin nila yung isa sa mga iconic na mga damit, no, ni Ma'am Catherine sa Hello Love Goodbye, mga kasembreros, kasi nga doon ginawa yung Hello Love Goodbye, mga kasembreros. So hoping and praying na yun nga, mga kasembreros, no. Pero wala pa tayong clear idea. And then ito, so part ng Instagram story ni Mami Min, no, yung parang separate ito na video dun sa Madame Tussauds, mga kasembreros. Tapos ito yung kay John Valle. Tapos nirepost ni Mami Min sa kanyang Instagram story, no. Sabi niya dito ay, "Thank you Team Cat for the support." Tapos si Mami Min nga ay andun naging kasama niya sa pagpa-picture, mga kasembreros. No, kung pa ang pinaka proud na tao sa buong mundo, mga kasembreros, ay ang mommy, of course, ni Tisay, mga kasembreros, or ni attorney. And then ito, next item natin, mga kasembreros. So ito na yung yung parang inisa nila in one frame yung mga tao na legends, no, na ginawa ng public figure or wax figure, mga kasembreros, na soon to be publicized or magiging available na siya sa public, no. Kasama nga dito si Ma'am Catch, una si Manny Pacquiao, si Lea Salonga,
si Ma'am Ann Curtis, si Ma'am Kath, of course, no, si Ma'am Pia, at saka si Ma'am Catriona Gray. And siya ang pinakabata talaga dito, no? Hindi ko lang kung ilang taon si Ma'am Ann Curtis nung ginawan siya ng wax figure. Pero palagay ko mas pinakabata pa rin si Ma'am Catherine sa lahat-lahat, no? Na ginawan ng wax figure, mga kasembreros, ng Madame Tussauds. So nakakatuwa at nakaka-bless lang talaga, mga kasembreros. And then ito, last item natin, of course, no, yung panalangin ni Sir Alden na sobrang inabangan natin, no? Dear God, sabi niya, when fear whispers that I'm not strong enough, remind me that your power is made perfect in my weakness. Help me not to rely on my own strength, but to lean fully into yours. When I feel like shrinking back, fill me with boldness and courage that only comes from you. Teach me to walk by faith, not fear, and to remember that you are always with me. As 2 Corinthians 12 verse 9 says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Let the truth anchor me today. I may feel weak, but with you I am strong. Help me overcome fear by trusting in your presence and drawing from your endless strength. Thank you that I never face anything alone. In Jesus' name, amen and amen. So, amen and amen talaga, Pops Alden, no? Talagang inaabangan natin itong kanyang prayer item, mga kasembreros. Alright? So, yun lang po in the meantime, sa ating Kathleen item. Sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. Napakaganda ng Word of God, mga kasembreros. Sana po ipakinggan ninyo. Today is October 23, 2025. Thursday na po, mga kasembreros. Naku, bukas. Last day of the week na naman, mga kasembreros. Sana pa ipakinggan po natin ang napakagandang salita ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, is sobrang kulit nito, Ang title kasi natin ay Kapiranggot na Pagkain. Proverbs 17 verse 1, better is a dry morsel, ito yon, with quietness than a house full of feasting with strife. So napakaganda ito, mga kasembreros, ito pa ay nagtuturo sa atin ng kakontentuhan sa buhay, pero kung payak na pamumuhay, pero merong katahimikan, merong pag-ibig, merong pag-unawaan, mga kasembreros, sa bawat isa. Merong peace ba, no, sa bawat isa, mga kasembreros. Kumpara mo sa may piyesta nga, bawat kain, parang sa sobrang dami ng pagkain ay parang merong piyesta, pero ay wala namang katahimikan, may strife, no, parating magulo, mga kasembreros. Parang parati kang kumakain ng adobo, ng lechon, pero may parati naman nag-aaway, mga kasembreros, no, sa loob ng tahanan. So, sabi dito ay parang kinukumpara na mas mainam na simple at payak ang pamumuhay, pero tahimik, may pag-ibig, may pag-unawaan. Kumpara natin sa mayaman at saka maraming pera, pero hindi naman peaceful at walang katahimikan ang loob ng bahay, mga kasembreros. So, mas maganda na kakapiranggot ang pagkain, sapat lang, pero kahit bahaw lang yan, no? Pero merong pag-unawaan at pagmamahalan ang mag-asawa, ang magulang sa anak, anak sa magulang, ang magkakapatid, and so on. So, ang verse na ito ay nag-emphasize ng kahalagahan ng kapayapaan, no, at saka harmony. Yung harmony, meron kayong magandang relasyon ba sa bawat pamilya, mga kasembreros, bawat member ng family. Harmony over material abundance and conflict. So it reminds us that simple things like peace and contentment are more valuable than material possessions and luxuries if they come at the cost of constant conflict and discord. So, ito yung sabi natin na hindi pera, hindi kayamanan, hindi properties, hindi karangyaan sa buhay ang pinakasolusyon sa lahat. Yes, ang pera ay po pwedeng blessing. Ang property ay po pwedeng blessing yan sila, no? Yung material possessions mo, po pwedeng blessings yan sila. Pero kung ito ang pinagmumulan ng gulo, ay hindi na po siya nagiging blessing, no? Nagiging sumpa na siya, mga kasembreros, na imbis na magpasalamat kayo at saka mamigay, no? Mag-share, mga kasembreros, sa mga nangangailangan at sa mga dukha, ay nagiging nag-iinggitan, nagsisilusan, at saka nagkakaroon ng hiduaan ng pamilya, ay hindi na po siya nagiging blessing, kundi nagiging cause na siya ng pag-aaway, na kung saan ay yun po yung main goal ni Satanas, no? Pag-aaway-awayin
ang bawat tao at magpamilya, no, even magkapatid, talaga nagkakalimutan ng relasyon mga kasumbrers dahil sa mga ari-ariang nag-iinggitan, naghahabulan dahil sa ganito, sa property na ganyan. So marami ang ganyang mga kwento mga kasambreros at realidad ng buhay na kahit magkapatid, no, ay kahit magulang at saka anak sa magulang, no, parents versus children versus parents, no, asawa sa asawa, and then magkapatid sa magkapatid, talaga nag-aaway at saka nagkakalimutan dahil lang sa mga properties na ito mga kasambreros, which is natutuwa ang Diablo at saka nalulungkot naman ang Diyos mga kasambreros. Imagine having a simple meal of a dry crust of bread but being surrounded by peace and tranquility compared to having a lavish feast in a house filled with arguments and tensions. Lechon at saka adobo ang yung pagkain, no? Punong-puno ang mesa pero may mga nag-argument, may mga nag-argue mga kasambreros, may mga nag-aaway, walang love in general mga kasambreros, at saka parating may tensyon, parang parati kang ninervyos dahil may nag-aaway mga kasambreros sa loob ng tahanan. So mas gugustuhin pa talaga ang simple at payak na pamumuhay na may kapayapaan. Which scenario would truly bring you a sense of happiness and well-being? Of course, no, yung magdadala sa atin ng happiness at saka well-being ay yung simple at saka may katahimikan mga kasambreros. It encourages us to prioritize finding peace in our relationships and environments, even if it means sacrificing certain luxuries or comfort. So minsan may mga kwento din na kunwari sobrang yaman nila dati, binenta nila for example, tapos mas kumuha lang sila ng lugar na payak, simple ang paligid pero may tahimik na pamumuhay mga kasambreros kumpara mo sa mamuhay ka sa mga syudad or sa mga mas magarbong mga tahanan pero walang katahimikan. So maraming ganun, no? Ako gusto kong tumira rin sa mga ganung mga bahay na parang tahimik lang siya mga kasambreros pero malawak ang area, malawak ang lupa, pero nakakapagtanim ka ng maayos at saka ng sapat-sapat, tapos may pag-ibig at saka katahimikan pa sa loob ng tahanan. So ganun po ang ideal na pamumuhay, no, na gusto ko rin mga kasambreros. It prompts us to reflect on what truly contributes to our happiness and fulfillment in life. Is the accumulation of material possessions, or is it the presence of love, understanding, and harmony in our interactions with others? So yun nga, no, mas nagmamatter yung kasimplihan kaysa sa dun sa sige, gather ng kayamanan, invest ng kayamanan, parang sobra-sobra na ba? So hindi naman masama ang mag-invest, pero pag ang goal lang natin ay talaga magpayaman, hindi natin ginagamit sa kabutihan, parang hindi tayo nagsishare din sa mga nangangailangan, hindi rin tayo, parang hindi natin ginagamit sa ministry ng Panginoon, talaga ang goal lang talaga natin ay magpayaman, mag-accumulate ng kayamanan, sige, adding value, adding property, and so on. Tapos wala nang hindi ka nagsusupport sa hindi nag-glorify ang Panginoon sa buhay natin, ay ayaw po ng Panginoon. Kasi nga, blessings yung mga material things, yun na yung pera, blessings yan sa atin mga kasambreros. Pero paano natin gamitin? So yun ang tanong doon mga kasambreros. So paano natin gamitin ang mga pera, ang kayamanan na meron tayo? So that's the big question na dapat po ay pinaponder natin. This verse serves as a reminder to appreciate the intangible blessings in our lives and to cultivate an environment of peace and goodwill, even if it means making do with less. So ito yung natin, no, yung ating keyword, yung intangible. Yung intangible blessings mga kasambreros, ito yung hindi nakikita at saka hindi siya physical na nahawakan. So yung love, joy, peace, patience. So ito siya mga kasambreros, no, humbleness, humility. So kasi nga nabibili mo yung no, kapag wala kang pagkain, kunwari wala kang pera, so pwede ka magtrabaho. Pero yung kapatid, asawa, mabait na, kapag ikaw naghahanap ng kapatid na mabait, asawa na mabait, magulang na mabait, hindi mo pwedeng, pabili nga po sa department store ng mabait na nanay, pabili nga po sa mall ng isang mabait na kapatid or loving na kapatid. So wala pong ganun, no? Kung kaya isang napakalaking blessing ng isang mabuting pamilya. Yung caring, yung loving na pamilya, mga kasi talagang isang pagpapala yan sa Panginoon. Kung kaya we have to learn to appreciate our family members, mga kasambreros, no? Parating panalangin na maghari ang pag-ibig sa loob ng tahanan talaga.
So in conclusion, Proverbs 17:1 teaches us that true contentment and happiness come from inner peace and harmonious relationships, not from material abundance. This wisdom is a valuable reminder to focus on what truly matters in a world where the quest for wealth often overshadows other aspects of life. So ang mundong talaga ito ay hindi na walang kabusugan, no? Walang kabusugan at walang kakontentuhan sa paghahanap ng kayamanan. Ang mga negosyante, talagang after na mag-open ng branch dito, open na naman sa ano. So, okay lang naman na ganun kung ginagamit niyo yung pera sa ikalulahati ng Panginoon, mga kasambreros, at pagtulong sa kapwa, of course. Pero kung ang goal mo lang ay magtayo ka ng branch dito, patayo ka naman ng branch sa kabilang province or sa kabilang city, another na naman sa kabilang city, another na naman sa kabilang city, pero yung intention lang ay para maging mayaman without God, ay dun po tayo nagkakamali, mga kasunod, nagkakasala. Alright? Sinabi sa ating Word of God, na mapipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a sense of care and the contentment, mga kasamiros, kakontentuhan at satisfaction sa mga bagay na nagmumula sa ating Panginoon, mga kasamiros. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasamiros, and paalam po. I love you.